Hello guys mga ka-good vibes, today's video ay mag-share po ako ng 5 masasayang Christmas activities na dapat gawin tuwing Christmas Eve para happy-happy lang mga dapat at hindi dapat gawin ngayong Kapaskuhan. Just watch lang po my videos until the end. Thank you guys and God bless everyone. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, isi-share ko po sa inyo 5 masasayang activities na dapat gawin tuwing Christmas Eve para happy-happy lang mga dapat at hindi dapat gawin sa Kapaskuhan. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Sharing good vibes lang po, I hope may matutunan po kayo sa videos ko na ito, kaya manood lang po kayo mga guys. 5 masasayang Christmas activities na dapat natin gawin tuwing Christmas Eve. Board games. Ilabas na kung ano man pwedeng laruing board games sa bahay at magpadala na rin ng mga ibang kamag-anak. Magandang pampalipas ng oras ito ay siguradong magsasaya ang mga bata. Maglagay ng mga prize sa mananalo para mag-inganyo ang mga naglalaro. Karaoke. Hindi kumpleto ang Pasko kung walang karaoke. Magpa-reserve na ng karaoke o kaya ay ihanda ang mga karaoke system para sa all-night na kantahan ng mga mas nakakatanda. Sabayan ito ng playing cards para sa dagdag kasiyahan. Wine. Ngayong Pasko, itigil muna natin ang mga beer at piliin muna ang wine. Mas sosyal ito tingnan at mas maramdaman mo ang pagkapasko dahil dito. Di lang mas maganda ang tama nito, kundi mas healthy pa to kaysa sa beer. Parlor games. Hindi mawawala ang parlor games sa mga party, kaya isama na to sa mga gagawin ngayon Noche Buena. Laruin ang tulad ng Trip to Jerusalem, Bring Me Longest Line, Pabitin, Longest, Merry Christmas, maglagay ng premyo para lahat ay sumali. Exchange gift, gift giving. Ang pinakahuling dapat gawin bago mag Noche Buena ay ang magpalitan na regalo. Ito'y siguradong magbibigay ng ngiti sa lahat bago kumain. Para happy-happy lang mga dapat at hindi dapat gawin ngayong Kapaskuhan. Minsan, dahil sa excitement natin, ay may mga bagay tayong nakakaligtaan, yung tipong hindi naman masyadong big deal, pero hindi rin dapat kalimutan, para palaging positibo lang ang mangyari sa atin, lalo na ngayong malapit na ang Pasko. Gayunman, para tuloy-tuloy lang ang kasiyahan ngayong Kapaskuhan. Narito ang ilang paalala para sa ating lahat. Huwag malungkot kung walang bagong damit. Hindi naman kailangan na may bagong damit o gamit tuwing sasapit ang Pasko dahil ang mahalaga ay magkakasama kayo ng iyong pamilya at mga kaibigan mo. Ang material na bagay ay maaaring makuha sa ibang panahon, pero ang mga oras na kasama ang mga mahal natin sa buhay ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Hindi kailangan mamahaling regalo, hindi nakabatay sa presyo ng regalo. Ang kahalagaan nito sa taong pagbibigyan mo, ang mahalaga ay galing ito sa puso mo, anuman ang halaga nito. Mas mabuting maramdaman ng niregaluhan mo na mahalaga siya sa iyo kaysa gawing basihan ang presyo ng regalo. Gayon din, hindi lang tuwing Pasko dapat hanapin sina ninong at ninang at ito ang dapat ipaintindi ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hinay-hinay lang sa pagkain ng mga nabanggit dahil baka pagkatapos ng Kapaskuhan ay sa ospital ang bagsak mo. Yun lang. Huwag palaging hawakan ang cellphone ngayong nalalapit na ang Pasko. Makisama at makisaya sa pamilya at mga kaibigan mo dahil ang pagdiriwang ng Pasko ay isa ring paraan para makasama ang mga mahal natin sa buhay, pero pwede naman itong gamitin para magpa-picture para sa ating memories. Iwasan munang makipag-socialize sa ibang tao at unahin muna ang mga taong malalapit sa iyo. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching mga ka-good vibes and God bless you everyone.